Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong pagpapatuloy ng pag-iikot ng mga kagwang sa pangunguna nga po nito si Intoy para nga po mag-imbita o imbitahin yung mga dati at mga kasalukuyang beneficiary nga po nitong sila ka-business. At dito mga ka-business, mga papi, sa reaction video ko pong ito ay ang re-reactionan po natin ay itong pagpunta nitong sila Intoy o yung paghahanap nitong sila Intoy dito kay Kuya Mario. At ito mga ka-business, mga papi, balik tanaw lang tayo ng kaunti patungkol dito kay Kuya Mario para doon sa mga bagong viewers nito si ka-business. Ito si Kuya Mario po mga ka-business, mga papi, ay isa sa mga natulungan nito sila ka-business. Noong una makita ito nila ka-business ay nasa lansangan ito at may kasama itong 4 na bata. At nung tanongin ni ka-business kung sino itong mga batang kasama ni Kuya Mario na ito, ay pinakilala ni Kuya Mario kay ka-business na mga anak niya ang 4 na batang ito. At dahil sa awang naramdaman ni ka-business, dahil nga po sa nakita niyang sitwasyon nitong sila Kuya Mario na dito natutulog sa lansangan at may kasama nga pong 4 na bata, kaya naman itong si ka-business ay nagdesisyon na ihanap agad dito sila Kuya Mario ng isang bahay na mauupahan nila at mapatirahan dito kay Kuya Mario. At yung pagkatapos nga pong interviewin nito si ka-business, itong si Kuya Mario, ay kagyat po naghanap itong sila ka-business ng bahay na mauupahan para nga po patirahan niya dito kay Kuya Mario. At yun nga po mga ka-business, mga papi, hindi naman nabigo itong sila ka-business at kagyat silang nakahanap ng bahay na mauupahan. At ito nga po, matapos silang makakita ng bahay na mauupahan para nga po dito kay Kuya Mario, ay kaagad nilang binalkan ito sila Kuya Mario para sunduin at ihatid doon sa bahay na inupahan nito sila ka-business para nga po maging silbing tahanan o tuluyan nito sila Kuya Mario. At matapos nga po nilang maihatid dito sila Kuya Mario dito sa bahay na kanilang inupahan, ay binilinan lang niya ito si Kuya Mario na maging malinis sa bahay, malinis sa katawan, pati yung mga bata mapaliguan. At sila magkakaroon ng time to time na surprise visit para nga makita nila
kung ano ba yung kalagayan ng kanilang tinutulungan. At bago sila umalis ay nag-iwan nito sila ka-business ng pera dito kay Kuya Mario para pambili-bili ng pang-ulam. Dahil nakita ni ka-business na may bigas pa naman ito sila Kuya Mario. At kinabukasan nga po ay sinurprise visit agad nila itong sila Kuya Mario. At dinala na rin nila ang mga ito ng kama para hindi naman sa semento itong mga ito natutulog. At anong dating nila doon ay nakita nila ka-business na malilinis na yung mga bata. At maging ito si Kuya Mario ay malinis na rin. At maging yung buong bahay malinis din. Kaya naman very good ito para dito kay ka-business. Nakita nilang maayos itong si Kuya Mario. Masipag ito. At maasikaso nga doon sa mga bata. At yung mga sumunod na pagbisita pa dito nila ka-business, dito kay Kuya Mario, ay nadat na naman nilang maayos itong si Kuya Mario. Kaya naman natuwa ito sila ka-business dito sa ipinapakitang ito ni Kuya Mario. Na yun nga pagiging maayos. Dahil nakikita nga po nila na sa tuwing sila ibibisita o magsusurprise visit, ay okay naman yan si Kuya Mario. Kaya lang po ay biglang nagkaroon ng problema ito sila ka-business sa pamilya. Dahil nga po doon sa pagkamatay ng kapatid nito si Mrs. Ka-business. At nang dahil nga po doon, ay ilang araw nilang hindi nabalikan ito sila Kuya Mario. At naging dahilan yon ng pagtatampo nito si Kuya Mario dito kay Ka-business. Dahil ayon dito kay Kuya Mario, ay naubos na yung ibinigay na pera sa kanila ni ka-business, kaya wala daw maulam yung kanyang mga anak. Yan yung sabi. Kaya ang ginawa nito sila Kuya Mario ay umalis dun sa bahay na inupahan nila ka-business para nga po matirahan nila. At bumalik sila dun sa lansangan at muling na malimos. Dahil wala nga daw pong maiulam yung kanyang mga anak. Pero kung tutuusin, ay bukod dun sa pera na inabot sa kanya ni ka-business, ay may mga ayuda pang iniwan dyan si ka-business. Kaya kung pang-ulam at pang-ulam din lang ng mga bata nila o nila mag-anak, ay sasapat yun eh. Dahil hindi naman ganun katagal bago nakabalik itong sila ka-business. Kumbaga na-busy lang talaga dahil nga merong patay sa pamilya. Pero, yun nga po, nung balik ni ka-business, ay nagpaliwanag ito dito kay Kuya Mario. At sinabi kung ano yung naging sitwasyon. At kakibat doon, ay humingi na dispensa itong sila ka-business. Dito nga po kay Kuya Mario. Habang may kalakip nga pong paliwanag kung bakit nga po ilang araw silang hindi nakabisita dito. Kaya lang, sa kabila ng mga paliwanag na yun ni ka-business, ay tila ba hindi gaanong naunawaan yun ni Kuya Mario. At nag-iwan pa rin siya ng reserbasyon sa isip at puso niya para dito kay ka-business. At yun pagkatapos ng pangyayaring yun, ay yun na. Naging sunod-sunod na yung issue nito si Kuya Mario. Pero bago po yan mga ka-business mga papi, bago yung issue yan, ay marami na rin naging issue itong si Kuya Mario. At hindi lang dito kay ka-business. Maging doon sa mga kapitbahay niya doon sa tinutuluyan nila, ay may mga reklamo din siya. Na kesyo maingay yung kapitbahay at may ginagawang illegal yung mga kapitbahay niya doon. Na kesyo may namato pa sa kanila. Mga ganong issue. Hanggang sa umalis sila dun sa bahay na yon. Dahil nga dun sa mga issue ni Kuya Mario, dun sa kapitbahay nila. At bumalik sila dun sa lansangan. Kaya naman ang ginawa nito sila ka-business, ay hinanap itong sila Kuya Mario. At tumatagpuan nila, ay yun nga po, muli nilang inihanap ng panibagong bahay na matutuluyan. At nung mailipat na nila ka-business ng bahay ito sila Kuya Mario, ay hindi din nagtagal. Umalis din ito sila Kuya Mario doon sa pangalawang bahay na pinagtirahan sa kanila ni ka-business.
At dahil nga po yan, dun sa issue na hindi nga daw po sila sinasagot nito sila ka-business dun sa kanilang mga text. At ang sabi pa nga dito ni Kuya Mario ay pinapatayan sila ng cellphone nito sila ka-business. At ang pangyayari nga pong yan ay dahil doon sa naging problema nito si Mrs. Ka-business doon sa kanyang kapatid. Yun nga po yung pagkamatay nung kapatid nito si Mrs. Ka-business. At dahil nga po doon sa pangyayaring yun, ay bumalik nga po itong sila Kuya Mario sa lansangan. Kaya naman ang ginawa ni Ka-business, hinanap nila itong sila Kuya Mario. At sinubukan ni Ka-business na kumbinsihin itong si Kuya Mario na bumalik ulit doon sa bahay na inupahan nito sila Ka-business para nga po tirhan nito sila Kuya Mario. Pero ang sabi dito ni Kuya Mario ay babalik na lang sila doon kinabukasan. Kaya lang hindi din naman nangyari. At simula nga po noon ay hindi na bumalik sila Kuya Mario doon sa bahay na inupahan nito sila Ka-business. Pero sa pagkakataong yon ay ayaw na bumalik nito si Kuya Mario. At mas gusto na lang nilang nandoon sa lansangan at namamalimos. At sa pagkakataong yun mga ka-business mga kapapi, ay mayroong isang concerned citizen na kumontak dito kay ka-business. At sinasabi na kilala niya yung mga bata na kasama nito si Kuya Mario. At maging yung nanay nito mga bata ay kilala din daw nitong concerned citizen na ito. Kilala niya ng personal. At ayon dito, ay hindi pa daw patay yung nanay nitong mga batang ito. Kasi dito mga ka-business mga papi, nung unang makita ito nila ka-business, ito sila Kuya Mario, ay ang banggit nitong si Kuya Mario ay patay na ang kanyang asawa. At mga anak nga daw niya, itong mga batang kasama niya. Ibig sabihin, ay patay na ang nanay nitong mga bata. Pero dun sa nag-message nga po na concerned citizen na yun nga po nagmamalasakit dito sa mga bata, ay ayon nga po dito ay ang nanay nito mga batang ito ay nakakulong. At nagngangalang Monet nga daw po ang nanay ng mga batang ito. Na tugma doon sa pangalang binanggit nito si Lelay nung tanungin siya ni ka-business kung ano yung pangalan ng kanyang nanay. At nang dahil nga po dito sa mensaheng natanggap na ito nila ka-business, patungkol nga po dito sa mga bata na bitbit nito si Kuya Mario, ay nangamba itong si ka-business para dun sa kaligtasan ng mga bata at maging sa kapakanan ng mga bata. Dahil kung totoo na hindi anak ni Kuya Mario itong mga batang ito, ay malinaw lang na ginagamit nitong si Kuya Mario ang mga batang ito para makapagpalimos o mamalimos. Kaya ang ginawa ni ka-business ay kagad na nakipag-ugnayan doon sa nagpakilalang concerned citizen na yan. Inalam ko ano yung totoo at kung gaano katotoo na kilala niya ng personal itong nanay nito mga bata. At nung makipagkita nga po itong concerned citizen na ito dito kay ka-business, ay dinala niya itong sila ka-business doon sa presinto kung saan nakakulong itong nanay nito mga bata. At doon ay nakausap mismo nito si Mrs. Ka-business at gano'n na rin ni Mr. Ka-business yung nanay nito mga bata na nagngangalang Monet nga po. At dito ay nakumpirma nitong sila ka-business na itong mga batang bitbit ni Kuya Mario ay hindi niya mga anak. At ang pagkakakilala nitong nanay ng mga bata dito kay Kuya Mario ay Efren Samonte. Yan yung pagpapakilala ni Kuya Mario dito kay Ate Monet. Pero ang banggit daw nitong si Kuya Mario dito kay Ate Monet ay siya ay malayong kamag-anakan na nito si Ate Monet. At hiniling din nito si Kuya Mario kay Ate Monet na siya na muna yung bahala sa mga bata. At dahil sa alam ni Ate Monet na yung mga bata ay walang nag-aasikaso ng maayos at namamalimos din doon sa lugar nila, ay ipinaubaya muna niya dito kay Kuya Mario
dahil sa pag-aakala niya na isasaayos ni Kuya Mario yung kalagayan ng mga bata. Pero hindi alam ni Ate Monet na gagamitin din pala ni Kuya Mario sa pamamalimos yung mga bata. Kaya nung malaman ni Ate Monet yung patungkol doon sa kalagayan ng kanyang mga anak, na patuloy pa rin sa pamamalimos doon sa lansangan at malayo na nga dito sa Bulacan, ay grabe nga daw po yung naging iyak nito si Ate Monet. Dahil inakala niya na nung ipagkatiwala niya dito kay Kuya Mario yung kanyang mga anak, ay hindi na makakaranas mamalimos yung kanyang mga anak. Kailangan niya masasaayos ang tayo ng kanyang mga anak. Kaya naman dito sa mga nalamang ito nila kabisnes, ay humingi na sila ng tulong sa pulis, DSWD at sa barangay. Nagsanibwersa itong mga kinauukulang ito para i-rescue yung mga batang hawak nga po nito si Kuya Mario. At noong ding araw na yun mga kabisnes mga papi, ay na-rescue nila yung mga bata. Kinuha dito kay Kuya Mario. At nakipagmatigasan pa dito si Kuya Mario. Sabi pa nga nito, maikipagpatayan daw siya para doon sa kanyang mga anak. Iginigiit pa rin niya nung panahong yun o nung mga oras na yun na mga anak niya, yung mga batang kasama niya. Kaya lang, ay dahil doon sa pagmamatigas niyang yun, ay pinersya na siya ng barangay. At dinala nga po doon sa barangay hall. At nung nasa harap na siya ng barangay, ay dito'y tinanong nung barangay si Kuya Mario kung kanino bang mga anak itong kanyang daladala. At ay ginigit pa rin ni Kuya Mario ng kanyang mga anak yon. Pero nung tanongin na yung mga bata kung kilala niya ito si Kuya Mario, ay itinanggi ng mga bata na kilala nila ito si Kuya Mario. Kumbaga nagpakilala lang ito sa kanila, lolo daw. Lolo daw nila. Pero bago magpakilala ito si Kuya Mario dito sa mga batang ito, ay hindi kilala ng mga bata ng personal ito si Kuya Mario. Kaya malinaw lang na ginamit lang talaga niya itong mga bata na ito para kumita siya sa paraan ng pamamalimos. At pagkatapos niya mga kabisnes mga papi, pagkatapos ng pangyayari niyan, ay dinala itong mga bata sa pangangalaga ng DSWD. At ito si Kuya Mario naman, pinakawalan niyan. Dahil wala nang ikinaso sa kanya. At ayon daw naman dito sa mga bata, ay wala namang minulis siya itong si Kuya Mario dito sa mga bata. At bukod doon, ay pinapakain din ito si Kuya Mario ng maayos yung mga bata. Kaya nga lang, ay di yun, nagamit sa pamamalimos. Yan yung unang investigasyon dyan ng DSWD. At pagkatapos ng mga kabisnes mga papi, ay tinulungan pa rin ni kabisnes ito si Kuya Mario. Binigyan pa nga niya ito ng puhunan para magtinda ng prutas. Tapos tinulungan din niya ito na makauwi doon sa kanila sa Giginto, Bulacan ba yun? Basta doon sa Bulacan. Tinulungan niya nila kabisnes, inihatid pa nga yan nila kabisnes. Doon sa mismong bahay ng kanyang nanay ba yun? Inihatid yan nila kabisnes. Kumbaga, ganun pa rin kabait sa kanya sila kabisnes. Kahit nga may isang pagkakataon na siniraan niya ito sila kabisnes. Kumbaga, naging mabait pa rin sa kanya ito si kabisnes. At simula nga noon, simula noong ihatid yan nila kabisnes, ay nawala na tayo ng balita dyan kay Kuya Mario. At ito si Ate Monet naman, ay nag-message yan dito kay Mrs. Kabisnes nung makalaya. At tinulungan din dito sila kabisnes na makakuha ng mauupahang bahay. Ang alam ko ay sila kabisnes ang nag-down dyan at saka nagbigay ng advance deposit para dun sa tutuluyan nilang bahay. Pero pagkatapos nun ay nawala na yung ugnayan nito sila kabisnes dito kay Ate Monet at ganun din dito kay Kuya Mario. At ito nga po mga kabisnes mga papi, nung mag-ikot itong sila Intoy, ay isa nga po si Kuya Mario sa ipinahanap nitong si kabisnes. At ang pinunta nitong sila Intoy ay itong sila Ate Monet. Dahil nga hindi na matandaan nitong sila kabisnes yung lugar na kung saan nila inetid dito si Kuya Mario. Pero itong sila Ate Monet, tanda pa kasi nila kung saan lugar nila inihatid yan. Kaya sa Ate Monet ang pinuntahan nitong sila Intoy.
At dito mga kabisnes mga papi, numatagpuan itong si Laintoy, ito sila Ate Monet, ay nakita natin na yung mga bata ay ang lalaki na. Ang lalaki na nila. Yung dalawa, si Laylay at saka yung isang babae, dalaga na. Si Laylay nga ay buntis na eh. At yung dalawang bugoy naman na maliit ay ang lalaki na rin. At dito mga kabisnes mga papi, ay may isang medyo na intriga lang ako na sinabi nito si Ate Monet patungkol dito kay Kuya Mario. At ayon nga dito kay Ate Monet ay hindi sila okay nito si Kuya Mario. At sinampahan nila ng kaso itong si Kuya Mario ng panghahalay. Dahil ayon dito kay Ate Monet ay nagtapat sa kanya itong si Lelay na siya daw pala ay ginagalaw nitong si Kuya Mario. Kaya ayon dito kay Ate Monet, hindi ko naman sinasabing totoo ito mga kabisnes mga kapapi. Ayon lang dito kay Ate Monet na yun nga po, itong si Lelay ay ginawa ng hindi maganda nito si Kuya Mario. At nagsampa na daw itong sila Ate Monet ng kaso para dito kay Kuya Mario. At nag-aantay na lang sila ng warrant of arrest para dito kay Kuya Mario. Alam niyo po mga kabisnes mga papi, kaya ko ito yung reaksyonan ay masyado lang ako nagulat sa pangyayari. Lalo na nga doon po sa sinabi ni Ate Monet na di umano ay ginagawa ng kawalangyaan o ng hindi maganda nitong si Kuya Mario, itong si Lelay. Naisip ko lang mga kabisnes mga kapapi, kung totoo itong bintang na ito ni Ate Monet dito kay Kuya Mario, ay buti na lang. Buti na lang at na-rescue agad nitong sila kabisnes itong mga batang ito. Dahil kung hindi agad na-rescue nila kabisnes yung mga bata, ay baka kung ano pa ang mas malalang nangyari dito kay Lelay. At isa pa, ay bukod kay Lelay, ay may isa pang batang babae na kasama ito sila Kuya Mario. Kaya kung totoo, yung binabanggit na ito ni Ate Monet dito patungkol dito kay Kuya Mario, ay hindi malayo. Na pati yung isang batang babae ay magawan din ng hindi maganda nito si Kuya Mario. Inuulit ko mga kabisnes mga papi, kung totoo yung bintang nitong si Ate Monet patungkol dito kay Kuya Mario. Pero kung hindi naman, delikado naman dito si Ate Monet. Dahil pwedeng kasuhan ni Kuya Mario itong si Ate Monet ng paninirang puri. Diba mga kabisnes mga papi? Dahil medyo mabigat yun eh. Medyo mabigat yung akusasyon na yun ni Ate Monet. Tapos nabanggit pa nga ni Ate Monet dito sa vlog nito si kabisnes. Ito nga pong pagbablog nito sila Intoy. Kaya kung hindi totoo yung mga paratang na yan ni Ate Monet, siya yung delikado ngayon dito kay Kuya Mario. Pwede siyang balikan ngayon ni Kuya Mario. Di ba mga kabisnes mga kapapi? Pero yun nga, tulad ng sabi ko kanina, kung totoo yung sinabi ni Ate Monet na yun, ay talagang pinag-adya na mailigtas nito sila kabisnes yung mga bata sa masigit na kapahamakan. Kumbaga, masasabi natin na talagang ginamit itong sila kabisnes ng ating Panginoon para iligtas itong mga batang ito sa tiyak na kapahamakan. At sa ngayon, ay kung ano man yung totoo, kung totoo man yung sinasabi ni Ate Monet o hindi, ay ang mahalaga ngayon dito ay yung mga bata, yung mga anak ni Ate Monet ay nasa piling na niya. At ito nga, ito si Lelay ay nakita naman natin doon sa vlog ay buntis na. Yun nga lang yung masakit na katotohanan dito sa pangyayari ito kay Lelay. Na ito nga, kita naman natin na batang-bata pa itong si Lelay pero buntis na siya. Na sa dapat ay nag-aaral pa lang siya. Pero dahil nga sa nandyan na yan, ay ipagpasalamat na lang natin na ito mga batang ito ay nailigtas nito sila kabisnes. At yun naman mga kabisnes mga kapapi, ay kahit hindi ginagawa ng
kalaswaan nito si Kuya Mario itong mga bata, ay nararapat talaga po. Nararapat talaga na itong mga batang ito ay makuha doon sa pangangalaga niya. Dahil unang-una nga po ay hindi naman anak nito si Kuya Mario, itong mga batang ito. Kaya tama lang yung ginawa ni Ka-Business na pag-rescue sa mga batang ito. At dalhin o ilagak doon sa DSWD na kung saan ay dapat lang ay naroroon yung mga bata. Habang ito si Ate Monet nga ay nakakulong pa nung panahong yon. At yun, paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yung bago po tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at yun, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta. At yun, makisuportahan din po itong si Ma'am Erlinda Official Vlog. Pasupport po yan mga ka-business, mga kapapi. At yun, ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at support din po natin yan, Jewel Channel. At yun, ganun din po dito kay Ma'am Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo Ma'am Nana at yun, support din po natin yan, Nana Channel TV. At ganun din po dito kay Miss Lucky Me ng Japan. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyong suporta. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si Ka-Business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo. At patuloy lang po natin suportahan yan, ang mga magigiting na kagwang ni Ka-Business. At syempre ganun din po ang aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel at ito nga po itong bumisita sa akin kahapon na si Ma'am MK Inday Okray TV. Ma'am, thank you po thank you po dun sa pasalubong nyo at thank you po dun sa pabigas at paggrocery nyo. At yun, ganoon din po dito kay Ma'am Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at yun, Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.